Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, my gala mayong adlaw ka natutan og welcome diri sa itong panaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenekito, mga gala. Kamusta? No? Anyways, mga gala, kamusta yung lugar dara? Naulanan ba mo diha, no? Kagahapon grabe yung ulan dyan, no? Sama-sa kong gingon kung ganiya sa usapa agrikultura. Nato'y mga kauban nato ba nag-ingon nga alas 6 pala ay alas 2 pala no sa hapon, pero nag-alas 6 sa gabi ang kangit-ngit kagahapon, no? Of course magtibok Davao at atong giulan, no? So ingat-ingat ang mga igala. Anyways, mga igala, no? Pag no, di mo no magdugay no ng ulan noon pod, no? Na di mo siya magdugay mga pila ka oras na pag mabundak niya tanan to na sa panganod, mga igala. Wala na to. So, ugma na po. Beta mga igala, dinita sa tuwis gutanan mga igala, no? Anyways, Lunes Santo, manita karon mga igala, no?
So kinahanglan magbinutan ta. Magbinutan, unsa ba tawag na to, ano desa ato sa nang na to ang likod ha. Magbinutan ta karon mga higala no kay Semana Santa no, sa tamang chismis no. And charing daghang mga kwan karon no, activities karon no sa tuang Semana Santa mga higala no. But ato ang hisgutan mga higala no, sa itong mga security protocols mga higala na ato ang ay mahigayon no, para ma-aware tatanan no. And of course no, nagsugo na pud to kaganihang buntag mga higala ang Uplan Harapas mga higala kay expected na to mga higala nga daghan og mga mugawas no sa ato ang syudad karong panahon mga higala no. Kay di man tanan Katoliko no, di tanan Katoliko, so ilahang i-grab ang opportunity no nga makauli sila mga probinsya. So mo na mga higala na ato ang Philippine Drug Enforcement Agency kauban ang ato ang LTFRB o ang ato ang Land Transportation Office mga higala, ilahang ilahang i-grab ilahang ginakuan mga higala, check nila mga higala to mga public utility bus drivers and van drivers no, para makuan po sila no, masiguro no wala sila naga-drugs mga higala. Pumoto ginaingon po mga higala no nga kinahanglan safe mga higala kay pag ang tao nga maka-drugs mga higala to, especially katong mga nagabiyahig lagyo no, nagabiyahig lagyo tapos kuan ba no, gusto na extending hours mga higala no, kaya naibanda na naga-drugs, it's because parang extend ang oras no, mao nang ingon nila mga higala no. Pero mo lagi na mga higala no, gusto na ma-extend lang oras mga higala. So ang kuan mo gud na tendency mga higala pag kuan man gud pag ingunahan na no, ingana nahitabo mga higala, kuan na siya mga higala no, na tendency nga tawag gani may tendency no nga mawala ilang kan pa inhibition, mawala ilang kahadlok no, instead na maghinahinay magpakusog no padagan ay nako. So di na to nakuno no. Anyways mga higala, dili na atong kuan karon no, so kuan na mga higala pasiuna pa lang nato na karon mga higala. But anyways mga higala, dinhita mga higala no, dinhita sa atong isgutan mga higala gikan sa atong Securities and Exchange Commission mga higala na kun asa mga higala nagpa hibalong mga higala no, or nagpa kuan no, nagpasidaan no sa atong kuan with regards sa ning mga online lending kuan mga higala, online lending platforms mga higala no, kun nasa kanang kalit nag-pop up sa inyong mga kuan no, kung tayo nagatan-aw mo na sa social media tapos naga-ads or kanang sa YouTube no, sa YT mga sa YouTube mga higala no, mo kalit lag sulod na mga higala nga kuan mas madali kay ano hindi mo kanang halos may memorize kaya ako maka-YouTube man gid ko. Tapos sa YouTube akong plot na po ko'y kuan po mga higala no, sa personal na ako or kanang nakatanaw kag YouTube no, di ba? Mukawas na nagkalit mga higala. Anyways, mga higala nagakuan na sila no, nag-warn karon mga higala kung ano nga dapat ang ato ang SEC mga higala kay dapat naana sila yung authority mga higala no nga mo-operate mga higala no, dapat naana sila yung authority mag-operate magikan sa SEC mga higala. Kung wala illegal na siya mga higala no. And of course mga higala nasa mga nadawat po ng mga reklamo po no with regards ani mga higala kaning mga reklamo sa online kaning online lending platforms no, ambot mga kuan na siguro kanang mga kuan no, kanang mga taas kay interest charing pero yung baba daw interest daw mo na ginaingon sa mga kuan, mo na ginaingon sa mga unsa ni lang advertisement mga higala no. So mo na isa sa mga kuan nato mga higala no, so kada pong ginaingon nato nga unfair collection mga higala, unfair collection scheme no, na ginabawal po na no. So kung namoy na experience sa unfair collection scheme gikan sa online lending platforms mga higala, i-report na ninyo na sa ano sa SEC. So anyways, mga higala, ito maglangan no, ato na paminawon mga higala no, pamahayag ni Attorney Attorney Katrina Jamila Pongko Estares mga higala no, alang sa maong pamahayag. Paminaw na to.
Hindi kasi alam ng marami no, na si SEC, isa sa mga nineregulate din niya is yung mga lending and financing companies natin. So nakikita namin, marami kaming complaints na re-receive regarding online lending platforms. Remind na natin sa tao na itong mga online lending platforms, kailangan registered din sila sa amin, recorded din sila sa amin. Nagbibigay din kami ng, hindi naman license, pero binibigyan din namin sila ng authority na magkaroon ng online lending platform. Sa ngayon, may moratorium nga si SEC hindi kami nagbibigay, sobrang dami na. Pero meron kami nabigyan before. So, ito sila, nakakonect talaga sila sa mga legitimate na financing and lending companies na nakaregister sa amin. So, be very careful lang po dun sa mga nakikita rin. Kasi minsan lumalabas lang siya, no, sa nagpe-Facebook ka, sa nag-i-Instagram ka, may mga lumalabas na mga apps. Oo. So, connected doon, pwede nila i-check kung registered ba talaga. Sa website namin, meron kaming portion doon for financing and lending companies. Nakalagay doon yung sino yung mga registered na lending companies at mga online lending platforms na inallow ni SEC to operate. So, since social media age na tayo, meron din kaming SecCheck app. Pwede nila i-download sa lahat naman, halos lahat may mga smartphones na, no? So, pwede nila i-download sa Google Play or sa Apple na may SecCheck app kami. So, pwede nyo i-check doon. Kunyari, may nakita kayong nag-o-offer sa inyo ng investment or merong lending, merong kayong gusto nyo mag-borrow sa isang lending na company or online lending platform. Pwede nyo i-check doon kung meron ba siyang license from SEC. Tanong ko lang kasi sinabi ng online lending platform. Tapos, usually kasi yung reklamo is parang hinahakat sila. So, si SEC, naglabas kami ng memorandum circular regarding dyan na mga unfair debt collection practice. Meron talaga yan. Kahit yung may mga lending companies kasi na may mga collecting agent sila or meron silang parang umaabuso na no sa way ng pag-collect ng debt ng isang tao. So, meron kaming memorandum circular. Pwede sila mag-file ng complaint sa amin. Ano yung penalty for unfair debt collection? Depende po kung gaano ka-severe yung kanyang pwede silang, may iba reprimand, may iba may fine, pwede rin na ma-revoke, ma-suspend yung certificate ng lending company. Kailangan kung nakikita ko sa online is parang may threat na. Oo, or kaya nambabastos na. Marami pong ganyan talaga. Tapos may boxing na doon sa mga contacts. Pinapahiya. So, meron tayong memorandum circular. We can file a complaint sa SEC. Doon din sa website namin, parang may i-click lang sila na link doon as to yung form kung saan sila pwede mag-submit online ng kanilang complaint. So, make sure lang natin na ready yung mga evidence natin, yung mga attachments natin. Kasi di naman, although we will act then based doon sa complaint lang, ito-check namin agad, pero better, mas malaki yung mas strong yung case sila pag meron na silang attachments as to, yun nga, kung ano ba, kung nangaharas ba, yung kanilang utangan. So, mga ito mga igala, ang pahayag ni Attorney Katrina Jamila Pongko Estares, mga igala, ang director sa Securities and Exchange Commission, Davao Extension Office, mga igala. So, mga nga igala, kinahanglan nato na siya timan-an dyan, no? Well, may na sila miresi kay palautan, hindi naman po na sa tuwad kay palautan, ang napakaulawan, no? Probitoy mo na, uso na ba yung ganun pagpakaulaw, mga igala, pag tayo na utang. Mapito ako din ako magpautang, di ko gusto din ako, namungkutay, tendency ko na mapakaulawan na to ang tao. Pero ako never man ko noon nakatry ko once. Pero na ako muusab, no? Na ako muusab mga igala kay like kay magpautang ta tapos naman po interest po okay na tong pautang ta kung ano pero well kuan mo po na mga igala sa sumanila bayad mo po na sa kanang kuan po no pila ka bulan nimo nagipautang mga igala no sa ilaha. So maulo ko magpautang, ay di na ako magpautang kay maulo ko maningil. Ana lang no, tapos ang kuan po no, ang tawagan ni ang stress po no sa kada magpautang ka. No, grabe. Hando ka di mabayaran. Dawal lang gid siguro ni. Ang stress mo mga guys, mura ra po nagkatong mascam ka. Mo gina may gala no kung magpautang siguro
Pero magpautang kung siguro emergency, naka na masabtan. Pero kana mangutang lang kay wala sila ikuan, wala sila pang party, ay kana, saluhan na ninyo. Yara mo. No? Kung tayo magtanaw man lang mo concert, magtanaw lang man mo og kanang or sa mga bisyo mga igala no kanang dapat tiguman na ninyo, dili kay ipangutang na ninyo, no? O mo birthday mo nya wala may kapukon, ayan ninyo na ipangutang, no? Sa birthday mo nga utang. Unsa wala dili na ako pag kana emergency kana medyo na ako kana emergency nga life and death ha. Life and death situation di nang kay emergency kay nagjunay mo isa ka utang na puro malubog na ka sa utang ay nakapro ka na maigal na ka sa online lending platforms, ingat na talaga no kay grabe po na sila kay maningil mga igala. Anyways mga igala no grabe maningil tapos kung ano mong contacts no, so kung namoy nga ng mga unfair collection mga igala nga kuan pwede ninyo na i-report sa Securities and Exchange Commission may no. Sa Securities and Exchange Commission mga igala pwede nyo sila i-contact sa ilang Facebook page, i-report ninyo dito sa messenger or madto mo sa opisina kung diri sa Davao City or Davao Region nadira sa may maa mga igala no, dali na makita mga igala kung diri mo bukan no nagunahan na sa may Bachelor Express mga igala unahan lang pud sa maa public cemetery mga igala no, so mo na siya ang kining ato ang kuno mo na pahinumdum gikan sa ato ang Securities and Exchange Commission mga. Anyways, may gala sa itong pagbalik, no, ato hisgutan may gala ang usa ang mamahimong seguridad, no, nga ipahigayon sa itong mga simbahan, may gala, usay angay buhaton sa itong mga deboto, karong mga aktibidad sa Semana Santa, mga gala. Anyways, may gala, balik itong malang sa mga importante, pahinumdum niya ito si Biyanan. Balik kita mga igala dito sa ito panaguban sa tutulubanog tambayan sa Radyo Pilipinas. Kawan ninyo Armando Fenekito mga igala. Yes mga igala no. Nagsugod na dyan na ito ang Semana Santa mga igala na kung nasa gikuan ka nang isugdan kaging kahapon sa Benditas Lucay mga igala or ginatawag na ito nga Palm Sunday mga igala and today is Holy Monday mga igala so kinahanglan maging holy ta mga igala holy hindi na ako mayan bitaw mga igala anyways mga igala no, karong panahon na mga igala daghan kayong mga aktibidad ang atong mga simbahan especially ang simbahan Katoliko mga igala no. It's because mo ni ang kuan mga igala no panahon mga igala kun asa magkuan sila mga igala no tawag gani tawag kay ilahang i-commemorate mga igala no tong mga nahitabo mga igala no sa ebanghelyo mga igala especially sa paglansang sa well this is mo ni Ginoo mga igala sa mga pano kang paglansang kay Hesus Kristo mga igala although daghang debate mga igala no yung mga Kristiyano pwede mo to nga kuan Ginoo si Kristo pero sige lang man na atong ginatuuhan mga igala so respetuhay lang ta dire no respetuhay lang ta tapos pero direta sa tawag mga igala no dahil mga deboto nga mga Katoliko mga igala nga musalmot sa mga kuan so uban ni mga igala nga kadlawon pa lang no mura pud ka sa simbang gabi pud mga igala kada Pasko o di sa simbang gabi misa di galyo mga igala kada Pasko mga igala mao pud ni ang kuan mga igala no time pud mga igala no nga ilahang hinumdumon mga igala nga kung paunsa no naluwas matud pa ang kalibutan gikan sa kasalanan mga igala pinaagi sa dugo ni Hesus Kristo mga igala nga gilansang sa krus mga igala no. Okay, nganong ingana man ang pagtuo mga igala it's because dito kaad nga ingana man mga igala nga it's because naman sa Biblia mga igala nga si Kristo o si Jesus mga igala si Yahshua si Yahweh no tama ba ko si Jesus mga igala o si Jesus no mo na ang anak sa Ginoo gipadala mga igala na pinaagi sa dala sa Espiritu Santo sa usa ka tawo mga igala so nagpakatao siya kay tungod gipadala siya pinaagi sa usa ka tawo dito siya gi-conceive siya sa usa ka tao no so mo na ilang pagtuo anyways may igala sa mga aktibidad karon mga igala no is dunay panawagan nato ang Davao City Police Office may una diha mga igala no diya sa to mga deboto nga mo salmot mga igala no sa mga aktibidad well sa kuang experience mga igala no isip debotong Katoliko pod mga igala nga daghan yung mga aktibidad mga igala no nga kanang for example sa kwan pa lang sa primero pa lang no kaning
kaning human sa Christmas, sa washing of the feet, karong Huwebes Santo, tuloy-tuloy na nahatod sa bisita iglesia. So taas-taas nga oras nga wala mo sinyong balay, kung puntahay kamo magpamilya, kamo tanan magpamilya magbisita iglesia, no? Pito ba simbahan niyo ang bisitahan na no. So magkuan yun na no, magkaon ng taas nga oras. So kung daghan mo kuan agoy ang mga kawatan na pud makatang no. So siguraduhon ninyo no nga nakalaka ninyo ang mga kuan no, kung kuan man tapos mas nindot kun amoy iro no, kay para na kunaman mo yung mga dili katoliko nga mga silingan na kuan makabantay dayon no. Tapos ikaduha ang kuan kaning mga andun na sulod na no, way of the cross sa pud mo sa buntag mangmata mo agoy na napadala mga kawatan mga higala no, sumo na po na ilahang kuan no. So bantayan gani niyo, and of course no, panawagan pud sa mga taga barangay no nga kuan pud no, rundahan yan ang mga lugar nga daghan kayo kuan no, nga posible nga kuan no sa mga kawatan. Kaduha dira may higala sa mga security protocols, kinahanglan mo cooperate daw no, sumala pa sa ato ang kapulisan, especially sa kanang kuan no, kung bawal na gani ang backpack, bawal lagi ay na mo papangitag rason. Napuntay konsehal din ipod kitungod gitag siya dapat i-review ako, di na okay na dili review no, mas gwapo dugangan na lang, dugangan na kuan no, sa toong culture of security. Anyways mga higala, tawag lang na ato na paminawan mga higala no, ang pahayag ni sa toong Davao City Police Office mga higala pinaagi sa ilahang tigpamaba mga higala no, nga si Captain Hazel Caballero Tuazon mga higala no, paminawan na to Santa, mga activities sa to ang Catholic Church, and sa to mga dili Catholic na mo ato ukon niya na sa Coast Guard Manday, sa to mga ubang mga areas of convergence din sa Davao City. Yes, sir. Davao City Police Officer is andam na for the Holy Week, sir. And mag-start tayo deploy sa ato ang PNP personnel from start na karong April 12. Ang atong deployment is from April 12 to 20. So naatay cumulative total na 25,837 na PNP na sa sir from Davao City Police Office and Police Auxiliaries. So ipangtagtag na natin sila sa mga simbahan, terminals, mga parks, and terminals, mga agyanswer no, sa ato ang mga kaigsunan nga magbakasyon especially. So natay mga ibutangan na sir sa mga places nga dagsaon ang mga tao. So dili lang ta focus sa ato ang mga simbahan sir no. So napatay mga ginapambuta, mga dedicated 20 personnel sa uban pa nga kailangan nato bantayan. And ato po remind sir no sa mga kaigsunan nato nga moadto sa mga simbahan or magbakasyon ba nga kubian ilang mga panimalizer no, siguraduhon nato nga nakakandado ang mga pultahan, mga bintana diha o dili siya basta-basta masulod sa mga individuals nga involved sa mga criminal activities. And bangayo po ni utabang sir no ang Davao City Police Office sa mga barangay officials, sila mga barangay tanod sir sa pagkanda ko kanang robings sa mga areas nga mga reported incidents nga naay mga pagpangawat, akyat bahay. So kailangan din mo ang tabang from the barangay official sir. So dili lang nato ni pagpaningkamot sa Davao City Police Office ang kahapsay kaninaw during the Holy Week. Ang ato ani is effort sa tanan sir no from the Davao City Police Office and other security forces nga naadto sa ato ang syudad sa Davao. And matuman ni nato pud sir, makuha ni nato ang zero incidents, successful nga wala mga panghitabo during the Holy Week kung ang tanan magtinabangay. So ang ato ang balik sir no ang peace and order dili lang itrabaho sa mga naka-uniform personnel kundi kitang tanan involved kung gusto ginatol ka ng malinawon nga syudad sa Davao. So ato ni i-maintain sir, paningkamutan nato ang kahalsig linaw di sa syudad bisan pa sa mga panghitabo karon sir no sa mga rally. So napasalamat ang Davao City Police Office kay wala gyud mga reported incidents and toward incidents nga na-report sa ato ang mga stations. Okay. Anyways, ang atong mga security protocols na ipatuman nato sa mga simbahan sa ganito. Yes sir, ang ato ang mga Davao City sir no, one of the best practice with sa Davao City is kaning atong ginatawag na culture of security. And part of that sir is the kanang backpack, dili gyud ta bagay kay kabalo naman yung taga Davao City ani sir nga strict gyud ta when it comes to ano sir pag siguro nga hapsa yung malinaw na atong sila sa Davao sa tanan ng mga activities. So
ang backpack bawal gina siya. Kung magdala ka ng tubig, kailangan makita kung sa sulod. Bladed weapon bawal gina siya, especially firearms sir no inside the sir. Even yeah, so kabalo na gina taga Davao City ani ang usay nawatag ba ng complaint sir no, pero kasagaran ana is from outside Davao City. Ang ato lagi diri sa kung sa ginapa gusto ipatuman sa ato ang local government unit diri sa ato nga siyudad sa Davao, ato lang pong sundon sir no, kay para po na sa tanan nga naa diri sa siyudad sa Davao nga masiguro nato nga safety gyud. So ato lang tamanon kay naman ta diri sa area sa siyudad sa Davao nga stick to gyud nga ato ang diri kamalakad diri para po na sa tanan no. Sige mo na sa atong local government unit sa atong siyudad sa Davao kay para po na sa tanan dili lang sa ilan diri nga naa sa siyudad sa Davao. So magtinabangay lang kita tanan sa pagprotekta sa atong siyudad. Okay, lasa lang ma'am, speaking of backpack policy ma'am no, kay murag na kunay isa ka buok nga amot taga Davao ba to or dili no nga nagreklamo siya kay nganong bawal ang backpack dito sulod sa to Rio Grande Rio Carnival nga kuan naman daw gi-inspection naman daw. Ano na ba i-move karon kami from the PSSO nga i-revise ang backpack policy? No ba? So far sir, wala may na-receive na answer no, instruction kami nga sa LGU magina sa sir. And just in case na mga adjustment sa moong kanato sir sa Culture of Security kay mo magina sa Culture of Security nato kanang pagdala og backpack ginabawal gina siya. So kung na may mga changes sir, i-follow ra po na sa atong Davao City Police Office and other security forces nga naa-agree sa nga nagpatuman sa seguridad, especially sa katong sa Rio Carnival daghan maging tao sir. So kailangan nato kung sa ipa-implement sa atong local government unit sundan po na nato sir kay lisod po kung tanan na lang po sir no ato i-allow gumikan kay na ay mga kailangan isulod sa ato ang mga bisita diri, so kailangan unsay balaod sundan lang po nato sir. So pero related to that the committee Public safety under Councilor Acosta is having a meeting with regards sa which is possible no na implementation sa ordinance. Actually, yes ma'am, kung naa ma'am, so mas okay ma'am no, kaya ang Davao City Police Office is mutuma raman din na siya kung unsay man po sa atong local government unit, especially nga daghang tag mga event diri sa atong siyudad sa Davao ma'am. Sunod-sunod din na siya, so amo lang po ma'am para sa pagsiguro nga safety gyud ang mga tawo nga nasa atong area of responsibility, pamanan gyud na mo kung unsay ginapasugo pod sa mga sa local government unit. pwede man di ba? Basta nga backpack sir. Wala man gud gibutang sa ano sir nga kung transparent allow so. Wala distinction. Oo. Like question one, what's the difference daw sa backpack na takot nga shoulder bag na masundan na ito ihapon? Yes sir. Sa ako ang giingon sir no, mao man na ang gikuan sa ato ang local government unit ma'am no. So dili mi makahatag ka ng tubag with regards to the ano ma'am sa balaod nato diri with regards sa ato ang part sa culture of security nga kanang backpack. So man ma'am no, unsa diferensya no nga pwede mo po na masudlan pero man nga mo na siya agi na ano sa atong local government unit, so i-follow ra gyud daw kung sa ilahang mga ginapatuman gusto patuman diri sa atong siyudad sa Davao. So mo to mga igala no, panawagan ni Ma'am Hazel Tuazon mga igala kaning backpack jud ba no nahimo ni controversial mga igala, it's because tong naitabo dras mga sa Rio Carnival no nga nagkuan siya. Well, gibawal mo yun na mga igala, it's because part sa culture of security because usap di kaliyan sa dagko nga bag, di apil na lang yung dagko nga bag. Di ba? Actually, may gala, kato dito taga Davao ito nagreklamo about ito sa backpack policy. Pero para sa ako, okay ang ano. Actually, ako sa ako, mga gala, no? Ganit ka ng, kasi magbitbit og baga kung partner mga gala sa, may kasuludayon mga gala. Kita nga, bawal ang backpack, especially sa Rojas Night Market. Muna, dili kayo sulod dira mga gala, kaya nag-backpack siya. So, sunod na lang punta no kay lisod na alangan na magkon tungod lang anay inyo reklamo diha may musunod ni may taga Davao mo kano kamo magantos kung kamo mabumbahan no di man di ba nay nako. Anyways mga galang moto panawagan no sa to ang Davao City Police Office, cooperate na lang ta no, cooperate na lang ta. Hindi mo taga Davao puyo na lang mo balay please. No puyo na lang mo balay puyo sa asa mo nagpuyo no. Ato mo sa lugar nga dili bawal ang backpack
no? Dili man putanan mga higala bawal ang backpack sa Davao mga higala. Pero nandiyo certain place mga higala, no? Nagidabawal ang backpack, it's because kuan siya mga higala areas of convergence and posible nga daghang tao nga makuha para sa tunay po sa Rojas Night Market September 2, 2016 mga higala, no? Nga daghan-daghan ang nangamatay. Ay nako. So, sunod na lang ta, ha? Sunod na lang kita, no? O hindi, dala ko katong dako nga bag, no? Dako nga bag nga siya kanang sling bag, no? Or sa shoulder bag, no? Louis Vuitton, tsari. Bandit po kong brand. Anyways, may galaman natin kung oras ang alam sa Tibok Pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao may gala ko yung kawan Armando Finiquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod no sa daghang salamat o maayong adlaw, no? Have a blessed Holy Monday sa atong tanan o ganana sa pikas linya mga higala ang balitang pambansa.